Nagising ako sa marahang dampi ng mga labi sa aking pisngi. Bihis na si Kian. Handa nang magmadaling lumabas ng pinto. Ang kanyang mukha ay maihalong paghingi ng paumanhin at pagmamadali. Bahagya pa lang sumisikat ang araw sa bintana. At naunawaan ko na naman. Mas maaga siyang aalis para sa trabaho. Pasensya na. Liza. Bulong niya. Hinalikan ako ulit. Inurong kasi nila yung malaking meeting sa 9:00 ng umaga. Susubukan kong bumalik agad. Pangako ko. Araw mo to ngayon. Araw namin. Ito ang aking ika-negatibo 42 na kaarawan. Hindi isang malaking okasyon o engrandeng anibersaryo. Ngunit laging ginagawang espesyal ni Kian ang aking mga kaarawan. Sa loob ng 18 taon naming pagsasama. Hindi niya kailanman nakalimutang batiin ako. Hindi siya pumalya na ipakita ang kanyang atensyon. Bigyan ako ng regalo. O ibigay ang espesyal na tingin na higit pa sa 1,000 salita ang kahulugan. Okay lang. Umiti ako. Kahit may bahagyang kirot ng pagkadismaya sa loob ko. Naiintindihan ko. Trabaho yan. Hinalikan niya ako sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito. Sa mga labi. At naamoy ko ang pamilyar na pabango niya. Ang pabangong 3 taon na niyang gamit. Ang parehong pabango na binili ko para sa aming wedding anniversary. Hindi niya na ito pinalitan mula noon. Ganoon talaga si Kian. Kapag may nagustuhan, nananatiling tapat sa kanyang pinili. Mamayang gabi, magkakaroon tayo ng oras para lang sa ating dalawa. Pangako niya. Lulutuin ko ang paborito mong ulam at bubuksan natin yung bote ng alak na para sa mga selebrasyon. Lahat magiging perpekto. Nang sumara ang pinto sa likod niya, nanatili muna ako sa kama. Nakatitig sa kisam. 42 taong gulang. Sa edad na iyon, ang nanay ko ay mayroon ng 2 anak. Mayroon na siyang matatag na karera at nakabili na ng sariling kondo. At ako, ano na ba ang narating ko sa lahat ng mga taong ito? Pero kasalanan pa rin ang magreklamo. Mayroon akong asawang nagmamahal sa akin. Isang matatag na trabaho sa isang malaking insurance firm sa Makati. At isang tahanan sa isang disenteng subdivision. Kahit hindi ito malaki. Hindi kami nagkaanak. Pero matagal na naming tinanggap iyon ni Kian. Minsan, pakiramdam ko'y mas nagpalapit pa iyon sa amin. Kaming dalawa lang laban sa mundo. Ang aming maliit na hindi magigibang kuta. Bumangon ako. Naligo. At nagtimpla ng matapang na kape. Ang kaarawan na tumatapat sa araw ng trabaho ay palaging may dalang kaunting lungkot. Lahat ay abala sa kani-kanilang buhay. At ikaw ay nasa gitna lang ng iyong pang-araw-araw na gawain. Sinusubukang maramdaman na espesyal ang araw na ito. Ngunit sino ba ang nakakaalala bukod sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay? Sa opisina, sinalubong ako ng aking katrabaho na si Bea na may maliit na bouquet ng bulaklak at cake. Nagdiwang kami kasama ng kape sa pantry. Nag-usap tungkol sa mga bagong balita sa aming industriya. At nagtawanan sa huling kalokohan ng aming boss. Lahat ay pamilyar. Mainit. At nakakaginhawa. Ngunit sa buong oras, ang isip ko ay nakatuon sa gabi. Kay Kian na nagluluto ng hapunan. Sa aming dalawa na magkasamang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng kandila. At sa pagbubukas niya ng espesyal na bote ng aming paboritong alak. Ang alak na iyon ay naging isang uri ng tradisyon para sa amin. Una naming binuksan iyon sa aming unang wedding anniversary.
Random lang na pinili mula sa isang specialty store. Nagustuhan namin ito ng labis. Kaya napagdesisyonan naming bilhin ang eksaktong bote para sa bawat selebrasyon. Kaarawan ni Kian. Kaarawan ko. Aming anibersaryo. Bagong taon. Palaging parehong alak. Ang aming maliit na ritual. Isang bagay na nagbubuklod sa amin at nagpapaalala sa aming mga unang taon ng pagsasama. Noong mga panahong simple at malinaw ang lahat. Nang umuwi ako bandang 6:00 ng gabi. Nandoon na si Kian. Isang masarap na amoy ang nagmumula sa kusina. At napangiti ako. Iniisip siyang maingat na naghahanda ng espesyal na bagay. Napuno ng init ang aking puso. Ito ang aking Kian. Laging maaasahan. Laging maalalahanin. Liza. Tawag niya mula sa kusina. Nandito ka na pala. Magbihis ka na. Malapit na akong matapos. Pumunta ako sa kwarto at pinili ang isang kulay asul na bestida na laging gustong-gusto ni Kian. Nag-retouch ako ng makeup at inilugay ang aking buhok. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, naisip ko kung gaano kabilis lumipas ang panahon. May mga maliliit na linya na sa paligid ng aking mga mata. May mga puting buhok na rin sa aking sentido sa kabila ng regular na pagkukulay. Ang 42 ay hindi na kabataan. Ngunit hindi rin ito katandaan. Isang kakaibang edad na nasa pagitan. Kung saan wala ka ng ilusyon tungkol sa hinaharap. Ngunit naniniwala ka pa ring may oras pa para sa kaligayahan. Paglabas ko ng kwarto. Nakahanda na ang mesa sa dining room. May mga kandila. Puting mantel. At magagandang plato. Sa mesa ay may mga plato ng baked salmon. Ang paborito ko. Isang salad. Bagong lutong garlic rice. At syempre, ang bote ng alak na iyon. Na may pamilyar na tatak at hugis. Ilang beses na ba namin itong binuksan sa mga nakaraang taon? 20? 30? Diyos ko. Kian. Ang ganda nito. Sabi ko habang papalapit sa kanya. Niyakap niya ako. At sandali akong sumandal sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang pagkawala ng lahat ng pagod sa buong araw. Lahat para sa paborito kong babae. Sabi niya. Hinalikan ang tuktok ng aking ulo. Umupo ka na. Bubuksan ko na ang alak. Umupo ako sa mesa. Hinahangaan ang lahat ng inihanda niya para sa akin. Kinuha ni Kian ang corkscrew at sa isang sanay na galaw. Binuksan ang bote. Ang katangi-tanging tunog ng pagpili. Isang pamilyar na tunog na narinig ko na ng maraming beses. Isinalin niya ang alak sa mga baso. Inilagay ang sa akin sa harap ko at ang sa kanya sa kabilang dulo ng mesa. Para sa iyo. Liza. Sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. Sa aking pag-ibig. Sa aking ganda. Sa aking asawa. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa lahat ng mga taong ito. Salamat sa pagbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Ngumiti ako. Nararamdamang namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng purong kaligayahan. Dahil sa simpleng ligaya ng pagkakaroon ng isang lalaking nagmamahal sa akin. Nagtagay kami at dinala ko ang baso sa aking mga labi. Ngunit bago ako uminom, naamoy ko ang aroma at natigilan ako. Mayroong mali. Ang alak ay palaging may parehong amoy, bahagyang nota ng cherry, oak, at pampalasa. Kabisado ko ang amoy na iyon.
Makikilala ko ito sa daan-daang iba pa. Ngunit ngayon, may iba pa. Isang bagay na kakaiba. Halos hindi mahahalata. Ngunit tiyak na nandoon. Isang mapait. Chemical. Halos parang gamot na amoy. Nakatago sa ilalim ng pamilyar na mga nota ng alak. Tumingin ako kay Kian. Nakainom na siya ng kaunti mula sa kanyang baso at nakangiting nakatingin sa akin. Naghihintay na tikman ko ang sa akin. May problema ba? Tanong niya. Napansin ang aking pagkalito. Dinala kong muli ang baso sa aking ilong at inamoy. Tiyak na may mali. Baka sira na ang alak. Ngunit palagi namin itong iniimbak ng maayos. Baka binago ng mga producer ang formula? Pero bakit ganito kakaiba ang amoy? Halos nakakaalarma. Liza. Ulit ni Kian. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Okay ka lang ba? Tiningnan ko ang baso niya. Tapos ang sa akin. Parehong boat. Parehong alak. Ngunit bakit parang iba ang amoy mula sa aking baso? Baka nag-imagine lang ako. Baka pagod lang ako at pinaglalaruan ako ng aking pang-amoy. Okay lang ako. Sabi ko. Pero hindi ako uminom. Kakaiba lang ang amoy ng alak. Hindi mo ba naamoy? Kumunot ang noo ni Kian at inamoy ang kanyang baso. Hindi. Parang okay naman sa akin. Ang dati nating alak. Baka barado lang ang ilong mo. Umiling ako. Hindi barado ang ilong ko. At malinaw kong naamoy ang kakaibang amoy na iyon. Ngunit ito ay napakaliit. Napakasubtle. Na nagsimula na akong magduda sa sarili kong mga pandama. At bigla, isang ligaw at absurdong ideya ang pumasok sa isip ko. Paano kung mayroong isang bagay sa aking baso? Paano kung may naglagay ng isang bagay dito? Pero kalokohan iyon. Sino naman ang gagawa niyon? Si Kian. Ang asawa ko nakasama ko sa loob ng 18 taon. Tiningnan ko siya. Kumakain ng isda. Nakangiti sa akin. Lahat ay normal. Walang bakas ng kaba. Isang normal na gabi. Isang normal na selebrasyon. Bigla. Naramdaman kong para akong tanga sa pagkakaroon ng ganoong mga hinala. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako naging ganito ka-paranoid? Ngunit hindi nawawala ang amoy. Nandoon ito sa aking baso. Banayad. Halos hindi mahahalata. Ngunit tiyak na naroroon. Kian. Sabi ko ng dahan-dahan. Saan mo binili itong alak? Tumingin siya mula sa kanyang plato. Tila medyo nagulat sa tanong ko. Sa dati nating suking specialty store. Saan pa ba? Kakaiba lang kasi talaga ang amoy sa akin. Inamoy muli ni Kian ang kanyang alak at nagkibit balikat. Normal naman sa akin. Baka ibang batch o vintage. Hindi rin. Pareho ang taon sa label. Kakaiba nga. Uminom siya ulit. At pinanood ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan habang lumulunok. Kung may mali sa alak, mapapansin niya. Sasabihin niya sa akin. Di ba? O baka ang problema ay nasa aking baso lamang. Ang ideyang iyon ay tumama sa akin nang may ganoong lakas na halos mabitawan ko ang aking baso. Ang aking baso lang. Hindi ang alak sa bote. Hindi parehong baso. Kundi partikular ang sa akin. Naisip ko. Si Kian ang nagsilbi ng alak dito sa dining room. Nakita ko siya.
Ngunit ang mga baso ay nasa kusina bago iyon. Pwede niyang. Hindi. Impossible. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang kaisipang iyon. At habang lalo ko itong iniisip, lalo akong nababalisa. Paano kung talagang may naglagay ng isang bagay sa aking baso? Ngunit bakit at sino? Ang tanging taong nasa bahay bago ako ay si Kian. Tiningnan ko ang aking asawa. Kumakain siya. Mukhang kalmado at relax. Talaga. Nawawala na ako sa aking sarili. Siguro dapat ko na lang inumin ang alak at itigil ang pag-imbento ng mga kalokohan. Ngunit ang takot na umusbong sa loob ko ay hindi ako pinayagan. Sumisigaw ang aking survival instinct, huwag mong inumin. May mali. Kian. Sabi ko. Sinusubukang panatilihing magaan at kaswal ang aking boses. Sa tingin ko, aksidente kong nakuha ang baso mo. Magpalit tayo. Isang kasinungalingan. Kitang-kita ko kung aling baso ang inilagay niya sa harap ko. Ngunit kailangan kong suriin. Kailangan kong tiyakin na paranoid lang ako. Na lahat ito ay bunga lang ng aking nag-aalab na imahinasyon. Tumingin si Kian. Tila medyo nagulat. Sigurado ka? Sa tingin ko. Tama naman ang hawak natin. Hindi. Hindi. Sigurado ako. Nagkapalit tayo. Jeet ko. Inalok ko sa kanya ang aking baso at kinuha ang sa kanya. Halika na. Magpalit na tayo. Sa isang saglit. May lumitaw sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi ko agad matukoy. Pagkagulat. Pag-aalala. Pagkainis. O baka nag-imagine lang ako ulit. CJ. Sabi niya. Nagkibit balikat at kinuha ang aking baso. Itinaas ko ang kanyang baso sa aking ilong. Inamoy ko. Purong alak. Alak lang. Walang kakaibang amoy. Walang kakaibang nota ng kemikal. Ang aming minamahal na alak lang. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kaya hindi ako nababaliw. Kaya talagang mayroong isang bagay sa aking baso. Ngunit ano? At higit sa lahat. Bakit? Pinanood ko habang dinadala ni Kian ang aking baso. Ang baso na ngayon ay sa kanyang mga labi. Uminom ng kaunti at lumunok. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Hindi siya nag-atubili. Mukhang wala siyang napansing kakaiba. O sadyang napakagaling niyang magtago ng kanyang emosyon. Kita mo. Normal lang lahat. Sabi niya. Ibinaba ang baso. Ang dati nating alak. Pagod ka ba? Liza. Masyado bang maraming alalahanin sa trabaho? Siguro tama siya. Siguro pagod na ako at lumipad na ang aking imahinasyon. Siguro walang kakaibang amoy at inimbento ko lang ang lahat. Ngunit bakit hindi ko maalis ang pakiramdam ng alarma? Dahil bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw na mayroong isang bagay na lubhang mali. Nagpatuloy kami sa hapunan. Kinain ko ang isda. Na talagang masarap. Ininom ko ang alak mula sa baso ni Kian. Na normal ang lasa. Nag-usap kami tungkol sa trabaho. Mga plano sa weekend. Lahat ay normal. Lahat ay tulad ng dati. Ngunit hindi ako makapag-relax. Pinagmamasdan ko si Kian sa sulok ng aking mata. Bawat maliit na detalye. Paano niya hawakan ang baso? Gaano kadalas siyang uminom? Paano niya ako tingnan?
Mga 10 minuto na ang lumipas mula nang magpalit kami ng baso. Nagkukwento si Kian tungkol sa isang bagong empleyado na laging huli. Tumango ako. Nagkukunwaring nakikinig. Ngunit ang lahat ng aking iniisip ay nasa ibang lugar. At bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Tumigil lang siya. Na para bang nakalimutan niya ang kanyang sinasabi. Tumingin ako at nakita kong namumutla na ang kanyang mukha. At may mga butil ng pawis na nabubuo sa kanyang noo. Kian? Tanong ko. At lumubog ang aking puso. Ayos ka lang ba? Pinunasan niya ang kanyang mukha. Na para bang sinusubukang alisin ang isang bagay na hindi nakikita. Hindi ko alam. Sabi niya ng dahan-dahan. Kakaiba ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Tumalon ako mula sa aking upuan at nagmadali papunta sa kanya. Ang kanyang balat ay basa at malamig. Ang kanyang mga mata ay medyo wala sa focus. Baka pagod lang yan. Mungkahi ko. Kahit na lumalaki na ang gulat sa loob ko. Hindi ito pagod lang. Ito ay ibang bagay. Liza. Sabi niya. May takot sa kanyang boses. Talagang masama ang pakiramdam ko. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit nang hina ang kanyang mga binti at bumagsak siya pabalik sa upuan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman kong bumibilis at nagiging irregular ang kanyang pulso. Kian. Anong problema? Ano nang nararamdaman mo? Pagduduwal. Nagawa niyang sabihin. At matinding pagkahilo. At kakaibang pressure sa dibdib ko. Para bang may pumipiga dito. Diyos ko. Ito ay kung ano man ang nasa aking baso. Ang dapat na makaapekto sa akin. Ngunit sa halip ay nakaapekto sa kanya nang magpalit kami. Tatawag ako ng ambulansya. Sabi ko. Kinuha ang aking telepono na may nanginginig na mga kamay. Huwag. Sinubukan ni Kian na tumutol. Baka may nakain lang ako. Kian. Namumutla ka at lumalala ang kalagayan mo. Tatawag ako ngayon din. Tinawagan ko ang 911. Sa isang boses na mukhang kalmado. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Biglang nagkasakit ang asawa ko. Pagkahilo. Pagduduwal. Paninikip ng dibdib. Posibleng pagkalason. Ang salitang pagkalason ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Nang ibaba ko ang tawag. Nakatitig sa akin si Kian na may malalaking mata. Pagkalason. Ulit niya. Pero saan? Pareho naman tayong kumain. Pareho kaming kumain. Ngunit uminom kami mula sa magkaibang baso. Ang mga basong ipinagpalit namin. At pagkatapos niyang uminom mula sa aking baso. Doon siya nagkasakit. Kian. Sabi ko. Lumuhod sa tabi niya at hinawakan ang kanyang malamig at basang kamay. May inilagay ka ba sa alak ko? Tiningnan niya ako na para bang nagsasalita ako ng ibang wika. Ano? Ano na pinagsasabi mo? Sa alak mo. Sa baso mo. May inilagay ka ba? Liza. Ano nang sinasabi mo? Sinubukan niyang umayos ng upo. Ngunit umungol at hinawakan ang kanyang ulo. Bakit ko naman lalagyan ng kung ano ang alak mo? Hindi ko alam. Sabi ko. Iyon mismo ang sinusubukan kong alamin. Takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi ang pisikal na takot sa sakit. Kundi ibang takot ang takot ng realisasyon. Sa tingin mo. Sa tingin mo sinubukan kitang lasunin? Bulong niya.
Liza, paano mo? Mahal kita. Hinding-hindi ko. Hindi niya natapos ang pangungusap dahil bigla siyang sumuka sa sahig. Umatras ako ngunit agad na bumalik sa kanyang tabi. Inaalalayan siya habang nanginginig ang kanyang katawan. Nang matapos ang panginginig, sumandal siya. Pagod na pagod. Sa likod ng upuan. Pasensya na. Sabi niya. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang ambulansya. Magiging maayos ang lahat. Ngunit magiging maayos nga ba ang lahat? Tiningnan ko ang aking asawa. Ang lalaking halos 2 dekada kong kasama. At bigla kong napagtanto na hindi ko siya kilala. Hindi talaga. Dahil kung talagang sinubukan niya akong lasunin. Kung talagang may inilagay siya sa aking alak. Kung gayon. Sino siya? Isang halimaw. Isang mamamatay tao. Dumating ang ambulansya sa loob ng 15 minuto na parang isang kawalang hanggan. Dinala nila si Ken sa ospital. Kinuha ko ang aking bag, telepono, at mga susi. Sa pintuan, lumingon ako at tiningnan ang nakahandang mesa. Ang 2 baso ng alak. Ang mga labi ng aming selebrasyon na naging isang bangungot. At doon ko naisip. Ang mga baso. Kailangan kong itago ang mga baso. Kung talagang mayroong isang bagay sa isa sa mga ito. Patutunayan nito na hindi ako nababaliw. Ipaliwanag nito kung ano ang nangyari. Sandali. Sabi ko sa mga paramedic. Bumalik ako sa mesa. Kinuha ang parehong baso. At maingat na inilagay sa lababo ng kusina. Pagkatapos ay nakahanap ako ng 2 malalaking ziplock bag. Isinalin ko ang natirang alak mula sa bawat baso sa magkahiwalay na bag at nilagyan ng label na akin at Ken. Isinara ko ang mga ito at inilagay sa ref. Baka paranoid lang ako. Baka walang kwenta lahat ito. Ngunit may nagsasabi sa loob ko na mahalaga ito. Sa ospital. Lahat ay naging isang walang katapusang bangungot. Dinala nila si Ken sa isang panloob na bahagi ng ospital. At naiwan ako sa pasilyo. Nakaupo sa isang matigas na upuang plastik. Hawak ang aking telepono. Kaarawan ko. Isang araw na dapat ay espesyal at masaya. Sa halip, narito ako sa isang ospital. Hindi alam kung mabubuhay ang aking asawa. At hindi alam kung sinubukan niya akong patayin. Tutu. Sa nakalipas na 6 na buwan. Iba na si Ken. Mas malayo. Mas malalim ang iniisip. Madalas siyang umuuwi ng late. Sinasabing may malaki silang bagong proyekto. Naniwala ako sa kanya. O ako lang ba ang naniniwalang nagtitiwala kami sa isa't isa? Naalala ko ang kanyang telepono. Kamakailan. Naging mas protektado siya rito. Laging dala-dala. Kahit sa banyo. Naglagay siya ng bagong password na hindi niya sinabi sa akin. Dati. Alam namin ang mga password ng isa't isa. Isang oras ang lumipas. Isang doktor ang lumabas. Pamilya ni Ken Velasco. Tumayo ako. Asawa niya po ako. Kamusta na po siya? Stable na ang asawa mo. Nag-stomach pump kami. Kinabitan ng ihi. At kumuha ng mga sample ng dugo at ihi. Ipinapakita ng paunang resulta ang pagkakaroon ng barbiturates sa kanyang sistema. Sa malaking konsentrasyon. Barbiturates. Ulit ko. Nararamdamang nawawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ano po iyon? Mga pampatulog.
Sa mataas na dosis, maaari itong maging nakamamatay. Maswerte ang asawa mo at mabilis tayong nakakilos. Barbiturates. Pampatulog. Sa katawan ni Kian. Ang laman ng aking baso na dapat sana ay sa akin. Umiinom ba ng anumang uri ng gamot na pampatulog ang asawa ninyo? Tanong ng doktor. Umiling ako. Hindi po. Wala siyang problema sa pagtulog. Kung gayon, paano ito napunta sa kanyang katawan? Sa tingin ko, may naglagay nito sa kanyang alak. Sabi ko, nanginginig ang mga labi. O sa halip, sa aking alak. Ngunit nagpalit kami ng baso. Kumunot ang noo ng doktor. Hinihinala ninyo ang sinadyang pagkalason. Hindi ko po alam kung ano ang iisipin. Kung ganoon, kailangan naming makipag-ugnayan sa pulisya. Ito ay isang usaping kriminal. Pulis. Investigasyon. Mga interogasyon. Lahat ay parang hindi totoo. Dinala ako ng doktor sa isang intensive care unit kung saan nakahiga si Kian. Nakakabit siya sa maraming V. May oxygen mask. Nilapitan ko ang kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga luhang pinigilan ko sa buong panahong ito ay sa wakas ay bumuhos. Pasensya na. Bulong ko. Pasensya na at iyon ang inisip ko tungkol sa iyo. Ngunit habang sinasabi ko ito, hindi ako sigurado kung mali ako. Dahil ang mga tanong ay nananatiling hindi nasasagot. Sino ang naglagay ng barbiturate sa aking alak? Kailan? At bakit? Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Kian at tiningnan ako. Liza. Ungol niya. Anong nangyari? Nalason ka. Kian. May nakitang mga pampatulog sa katawan mo. Pero, paano? Hindi ako umiinom ng pampatulog. Alam ko. May naglagay sa alak. Sa alak ko. Pero nagpalit tayo ng baso. Tandaan mo. Ang realisasyon ay dahan-dahang pumasok sa kanyang nalilitong isip. Nakita kong lumaki ang kanyang mga mata. Nakita ko ang sindak na lumitaw sa mga ito. May sumubok na lasunin ka. Bulong niya. Sino? Bakit? Hindi ko alam. Kian. Wala akong ideya. Ngunit habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, naisip ko kung sino ang may access sa mga baso. Sino ang maaaring maglagay ng isang bagay sa mga ito? At ang tanging sagot na pumasok sa isip ko ay ang ayaw kong tanggapin. Si Kian. Tanging siya ang nasa bahay bago ako. Tanging siya ang naghanda ng hapunan. Nag-ayos ng mesa. Nagsilbi ng alak. Pero nangangahulugan iyon na sinubukan niya akong lasunin at aksidenteng nainom ang lason. Lohikal sana kung hindi dahil sa isang detalye. Bakit niya ito gagawin? Kinabukasan. Nasa presinto na ako ng pulisya. Si Detective Santos ay isang lalaki na nasa edad 50. Sabihin mo sa akin ang lahat. Mula sa simula. Hiling niya. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kaarawan. Ang hapunan. Ang alak. Ang kakaibang amoy. Kung paano kami nagpalit ng baso. Kung paano biglang nagkasakit si Kian. Ang barbiturates na natagpuan sa kanyang dugo. Ang nasirang label sa bote. Ang insurance na kinuha namin 6 na buwan na ang nakalipas. May dahilan ka ba para maniwala na gusto kang lasunin ng iyong asawa? Tanong niya sa huli. Hindi ko po alam.
Sinasabi ng lohika ko na. Pero sinasabi ng puso ko na imposible. Ang pera ay karaniwang dahilan. Sabi ng detective. Nabanggit mo ang malaking insurance. Magkano eksakto? 25 milyong piso bawat isa. Ibig sabihin, kung mamatay ako, makakatanggap si Kian ng 25 milyon. At ganoon din sa kabaligtaran. Isang malaking halaga. Sapat na para mag-udyok sa ilang tao na gumawa ng krimen. Naisip ko ang ex-girlfriend ni Kian. Si Veronica Cruz. Mahirap ang kanilang paghihiwalay. Pero matagal na iyon. 18 taon na ang nakalipas. Ang sama ng loob at selos ay walang expiration date. Sabi ni Detective Santos. Iimbestigahan namin yan. Sino pa? Wala akong maisip na iba. Ikinuwento ko kung paano naging malayo si Kian. Ang mga madalas na pag-uwi ng late. Ang bagong password sa telepono. Mga klasikong sintomas ng isang taong may itinatago. Sabi ng detective. Marahil isang relasyon. Marahil mga problema sa pera. O pareho. Sa tingin mo ba may ibang babae siya? Ang ideya ay masakit. Ngunit kung totoo, ipapaliwanag nito ang maraming bagay. Isa yan sa mga teorya. Gusto ng lalaki na magsimula ng bagong buhay kasama ang ibang babae. Ngunit hindi maginhawa sa pananalapi ang diborsyo. Isang payout na 25 milyon mula sa insurance ang lulutas sa problema. Klasikong modus. Pag-uwi ko, pinag-aralan kong muli ang bote ng alak. Ang nasirang label. Tumawag ako sa liquor store. Kinumpirma nila na perpekto ang kondisyon ng bote nang bilhin ito ni Kian. Kung gayon, binuksan ito pagkatapos ng pagbili. Pero saan at kailan? Si Kian ay umuwi bago ako. Nang dumating ako, nagluluto na siya. Ilang oras ang mayroon siya? 2, 3 oras? Sapat na panahon para buksan ang bote. Magdagdag ng isang bagay. At muling isara ito. Ngunit bakit? Kung gusto niya akong lasunin, bakit pa itong buong palabas na may selebrasyon? Maliban kung ang buong bagay ay isang pagganap. Maliban kung ang romantikong hapunan na iyon. Ang mapagmahal na asawang iyon. Ang 18 taon ng pagsasama na iyon. Ay walang iba kundi isang maingat na binalak na dula. Kinilabutan ako. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Mahal ko si Kian. Mahal niya ako. Pero kilala ko ba talaga siya? O kilala ko lang ang bersyon ni Kian na gusto niyang makita ko? Kinabukasan, bumisita ako kay Kian sa ospital. Mukha siyang mas maayos na. Liza, masaya siyang makita ako. Mabutit dumating ka. Umupo ako sa tabi niya. Sinusubukang makita ang anumang senyales ng panlilinlang. Ngunit ang nakita ko lang ay ang pamilyar na mukha ng aking asawa. Ang lalaking mahal ko. Liza. Sabi niya sa wakas. May kailangan akong sabihin sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na. Ang pag-amin. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagsinungaling ako sa'yo tungkol sa maraming bagay. Nawalan ako ng trabaho 4 na buwan na ang nakalipas. Natigilan ako. Nawalan siya ng trabaho at hindi niya sinabi sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Dahil nahihiya ako. Dahil natatakot akong madismaya ka sa akin. At ang pera? Tanong ko. Saan tayo kumukuha ng panggastos?
Nag-atubili si Kian. Nangutang ako. Malaking utang. Ginamit ko ang kondo bilang collateral. 2 milyong piso. Nangutang siya ng 2 milyong piso. At nakasanla ang aming bahay na maaari naming mawala ngayon. At paano mo balak bayaran yun? Kian. Kung wala kang trabaho, ang akala ko, ang pag-asa ko, makakahanap ako ng trabaho. At nang mapagtanto mong hindi ka makakahanap. Ano? Anong naisip mo? Mas madaling patayin ang asawa mo para sa insurance? Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig bago ko pa mapigilan. Tiningnan ako ni Kian na may ganoong sindak sa kanyang mga mata, na halos naniwala ako sa kanyang kawalang kasalanan. Sa tingin mo ako iyon? Sa tingin mo sinubukan kitang patayin? At hindi ba? Nasa iyo ang access sa alak. May motibo ka ang utang. Ang insurance. Nagsisinungaling ka sa akin sa loob ng maraming buwan. Bakit kita paniniwalaan ngayon? Dahil mahal kita. Sigaw niya. Nagsinungaling ako. Duwag ako na hindi kayang aminin sa asawa niya na nawalan siya ng trabaho. Ngunit ang patayin ka. Kabaliwan yan. Mamamatay muna ako bago kita saktan. Gusto kong maniwala sa kanya. Pero napakaraming pagdududa ang nag-ugat na sa aking kaluluwa. Iniimbestigahan ka ng pulis. KN. Ang iyong pananalapi. Ang iyong telepono. Ang iyong computer. Kung may itinatago ka, malalaman nila. Hayaan mo silang mag-imbestiga. Wala akong itinatago. Sa bahay, tiningnan ko ang mga credit card statement ni Ken. Mayroon siyang regular na pagbabayad sa iisang coffee shop. Halos araw-araw sa nakalipas na 4 na buwan. Ang coffee shop na iyon ay nasa kabilang panig ng lungsod. Sino ang kanyang tinitingnan doon? Pumunta ako sa coffee shop na iyon. Ang barista, isang palakaibigang babae, ay nakilala si Kian mula sa isang larawan. Si Kian. Regular customer yan. Halos araw-araw siyang pumupunta rito. Lagi ba siyang mag-isa? Tanong ko. Nag-atubili ang barista. Halos palaging may kasamang babae. Palagi silang nakaupo sa mesang iyon sa tabi ng bintana. Akala ko nga mag-asawa sila. Isang babae. May regular na kinikita si Kian na babae rito. Pinakita sa akin ng barista ang kuha mula sa security camera. At doon sila, si Kian at isang babae. Magkalapit ang mga ulo. Nagtatawanan. Iyon ang sagot. Kaya nagsinungaling si Kian. Mayroon siyang kalaguyo. Nakuha ko ang isang screenshot ng babae. Pag-uwi ko, hinanap ko siya sa mga larawan ni Kian sa social media. At natagpuan ko siya sa isang company dinner. Sa background, nandoon ang babaeng iyon. Serafina Reyes. Sinuri ko ang listahan ng mga kaibigan ni Kian at nandoon siya. 39 taong gulang. Arkitekto. Ang karibal ko. Nagpadala ako sa kanya ng pribadong mensahe. Hello. Serafina. Ako si Liza Velasco. Asawa ni Kian. Kailangan kitang makausap. Mabilis siyang sumagot. Hello. Liza. Alam ko kung sino ka. Ikinuwento ka sa akin ni Kian. Sa tingin ko, kailangan nga nating mag-usap. Nagkita kami sa isang parke. 6 na buwan na kaming magkarelasyon.
Sabi ni Serafina. Walang kagatol-gatol. Nangako si Kian na hihiwalayan kanya para makapagsimula kami ng bagong buhay. At ang insurance? 25 milyon? Sinabi ba niya sa iyo iyon? Kumunot ang noo niya. Anong insurance? Noong kaarawan ko. May lason sa baso ko. Barbiturates. Kung nainom ko iyon, malamang patay na ako. Pero nagpalit kami ng baso. At siya ang uminom ng lason. Namutla ang mukha ni Serafina. Imposible yan. Hindi kayang pumatay ni Kian. Sigurado ka ba? Ganoon mo ba siya kakilala? Mahal ka niya. Alam mo ba iyon? Sabi ni Serafina. Sa kabila ng lahat. Sinabi niya sa akin na nakakaramdam siya ng kasalanan. Pero hindi niya mapigilang mahalin ka pa rin. Umalis ako. Gulong-gulo ang isip. Minamahal kami pareho ni Kian. Paano posible iyon? Sa bahay. Nakita ko ang isang kakaibang email. Na dumating 2 araw bago ang kaarawan ko. Mula sa isang hindi kilalang address. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa parke bukas ng 3:00. Tinawagan ko si Detective Santos at ipinaalam sa kanya. Kung pupunta ka, maglalagay ako ng surveillance. Sabi niya. Kinabukasan. Sa parke. Isang babae ang lumapit sa akin. Ang pangalan ko ay Katrina. Nagtrabaho ako kasama ng asawa mo at ni Serafina Reyes. Ang relasyon nila ay hindi tulad ng inaakala mo. Ano nang ibig mong sabihin? Pinlano lahat ni Serafina. Nalaman niya ang tungkol sa inyong life insurance. Inakit niya si Kian. At sinimulang itanim sa isip niya na ang tanging paraan para magkasama sila ay ang alisin ka. Ibig mong sabihin, minanipula ni Serafina si Kian? Hindi eksakto. Hindi si Kian ang sumubok na patayin ka. Si Serafina. Huminto ang mundo ko. Ano? Noong araw ng kaarawan mo. Pumunta si Serafina sa kondo ninyo. Alam niyang nandoon si Kian. Naghahanda ng hapunan. Alam niya ang tungkol sa inyong tradisyonal na alak. Sa isang pagkakataon na naiwan siyang mag-isa. Pumunta siya sa dining room kung saan nakasalin na ang alak. At inilagay ang barbiturate sa iyong baso. Paano mo nalaman yan? Sinabi sa akin ni Serafina. Magkaibigan kami. Ikinumpisal niya sa akin ang gagawin niya. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero hindi siya nakinig. Nabulag siya sa ideya na makasama si Kian at makuha ang pera. At wala kang ginawa. Hindi ko akalain na gagawin niya talaga. Pero nang malaman ko ang nangyari, natakot ako. Ngunit isinulat ko sa iyo ang email. Hindi ko kayang mabuhay na may ganitong kaalaman. Ang asawa mo ay hindi sinubukang patayin ka. Liza. Nagsinungaling siya. Nanloko siya. Ngunit ang salarin ay si Serafina. Kinausap ko si Kian. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Gulat. Pagkabigla. At galit ang dumaan sa kanyang mukha. Diyos ko. Ang tanga ko. Sabi niya. Tinakpan ang mukha. Ang bulag at uto-uto kong tanga. Hindi mo kasalanan. Minanipula ka. Sabi ko. Kahit na may bahagi sa akin na galit pa rin. Ngunit kasalanan mo ang panloloko mo sa akin. Alam ko. Sabi niya. At maiintindihan ko kung gusto mo ng diborsyo. Diborsyo.
Ang salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Kian. Pag-amin ko. Kailangan ko ng oras. Kinabukasan. Tumawag si Detective Santos. May balita kami. Ininteroga namin si Serafina Dubois. Noong una, itinanggi niya ang lahat. Ngunit nang sabihin naming mayroon kaming testigo, nagsimula siyang mag-alinlangan. At nakahanap kami ng ebidensya. Bumili si Serafina ng phenobarbital online mula sa isang illegal na supplier. Natagpuan namin ang mga email na akala niya ay nabura na niya. Uminamin na siya sa lahat. Hustisya. Ngunit bakit walang kasiyahan sa loob ko? Bakit tanging kawalan? Nang gabing iyon, may iniwang sulat si Kian. Liza. Mahal kong Liza. Alam kong hindi ko deserve ang iyong kapatawaran. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita. Palagi kitang minahal. Si Serafina ay isang pagkakamali. Isang kahinaan. Isang pagtaka sa kahihiyan matapos mawala ng trabaho. Maghihintay ako hanggat kailangan. At kung sakaling magpasya kang bigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. Naghiwalay kami ni Kian. Nag-usap kami paminsan-minsan. Maingat. Tulad ng dalawang estranghero na nagkakakilala. Nagpunta siya sa therapy. Nakita ko ang mga pagbabago. Ngunit isang hapon, nagbago muli ang lahat. Pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita kong bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, nakaupo si Kian sa sofa. Sa tapat niya, isang babae. Liza. Sabi ni Kian. Tumayo nang makita ako. Maipapaliwanag ko ang lahat. Ang pangalan ko ay Lee. Sabi ng babae. At may kailangan kang malaman tungkol sa iyong asawa. Isang bagay na itinago niya sa iyo sa lahat ng mga taong ito. May anak na babae si Kian. 14 na taong gulang siya. At ako ang kanyang ina. Umiikot ang mundo sa paligid ko. Isang anak na babae. 14 na taong gulang. Ibig sabihin, ipinanganak siya 4 na taon pagkatapos ng aming kasal. Noong sinusubukan naming magkaanak. Noong sinisisi ko ang aking sarili sa hindi pagbubuntis. At may anak na pala siya sa ibang babae. Totoo ba to? Ang boses ko ay parang hindi sa akin. Tumango si Kian. Puno ng kahihiyan ang mga mata. Nakilala ko si Kian 15 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Lee. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako narito. Ang anak namin, si Danny, ay nangangailangan ng operasyon. Agarang operasyon sa puso. Kung wala ito, hindi siya mabubuhay ng higit sa 1 taon. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 2,2 milyong piso. Wala akong ganoong pera. Hindi rin ito kayang bayaran ni Kian. Ang insurance. Sabi ni Lee. Sinabi sa akin ni Kian na mayroon kayong life insurance. Gusto nilang tulungan ko sila. Para sa operasyon ng anak ng aking asawa sa ibang babae. Gusto kong makilala siya. Bigla kong nasabi. Si Danny. Bago ako magdesisyon. Kinabukasan. Sa ospital. Nakilala ko si Danny. Isang eksaktong kopya ni Kian. Hello po. Sabi niya. Kayo po siguro si Tita Liza. Ang kapanahunan. Ang pag-unawa sa isang 14 na taong gulang na babae.
Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Siyempre po. Natatakot ako. Pero kung mamamatay man ako, alam kong ginawa ni nanay ang lahat. Tiningnan ko ang marupok na dalagita sa kama ng ospital. At may nabasag sa loob ko. Ang lahat ng galit at sama ng loob ay naglaho. Sa harap ko ay isang batang gustong mabuhay. Danny. Sabi ko. Hinawakan ang kanyang kamay. Magkakaroon ka ng operasyon. Ako ang bahala. Talaga po? Pero bakit? Dahil hindi mo kasalanan ang pagkakamali ng mga matatanda. Dahil lahat ng bata ay karapat-dapat mabuhay. Kumuha ako ng loan. Ang operasyon ay naganap 2 linggo pagkatapos noon. Naging matagumpay ito. Mabubuhay si Danny. At naintindihan ko. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Nag-divorce kami ni Kian 6 na buwan pagkatapos. Nang maayos. Nagsimula ako ng bagong buhay. Nag-aral ng pagpipinta. Naglakbay. 1 taon pagkatapos. Nakilala ko si Marco. Isang guro. Mabait. At higit sa lahat. Tapat. Sina Kian at Lee ay ikinasal. Hindi dahil sa pag-ibig. Kundi dahil sa responsibilidad na bigyan si Danny ng isang tunay na pamilya. At si Serafina ay nahatulan ng 12 taon sa bilangguan. Ngayon, habang nakaupo sa tabi ng bintana ng aking maliit na apartment, iniisip ko ang lahat. Minsan, sinisira tayo ng buhay para gawin tayong mas matatag. Pumili ako. Ang magpatawad. Hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. At nang sa kasal ni Danny, isang maganda at malusog na dalaga. Lumapit siya sa akin. Niyakap ako. At bumulong. Salamat po sa buhay ko. Naintindihan ko na lahat ay sulit. Dahil sa huli, ang kahulugan ng buhay ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pagdaan dito at paglabas sa kabilang panig na mas mabuting tao. Kung ikaw si Liza, mapapatawad mo ba si Kian? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba at ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang makarinig ng mensahe ng katatagan. Completed story. Nagising ako sa marahang dampi ng mga labi sa aking pisngi. Bihis na si Kian. Handa nang magmadaling lumabas ng pinto. Ang kanyang mukha ay maihalong paghingi ng paumanhin at pagmamadali. Bahagya pa lang sumisikat ang araw sa bintana. At naunawaan ko na naman. Mas maaga siyang aalis para sa trabaho. Pasensya na. Liza. Bulong niya. Hinalikan ako ulit. Inurong kasi nila yung malaking meeting sa 9:00 ng umaga. Susubukan kong bumalik agad. Pangako ko. Araw mo to ngayon. Araw namin. Ito ang aking ika-negatibo 42 na kaarawan. Hindi isang malaking okasyon o engrandeng anibersaryo. Ngunit laging ginagawang espesyal ni Kian ang aking mga kaarawan. Sa loob ng 18 taon naming pagsasama, hindi niya kailanman nakalimutang batiin ako. Hindi siya pumalya na ipakita ang kanyang atensyon. Bigyan ako ng regalo. O ibigay ang espesyal na tingin na higit pa sa 1,000 salita ang kahulugan. Okay lang. Umiti ako. Kahit may bahagyang kirot ng pagkadismaya sa loob ko. Naiintindihan ko. Trabaho yan. Hinalikan niya ako sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito. Sa mga labi. At naamoy ko ang pamilyar na pabango niya. Ang pabangong 3 taon na niyang gamit.
Ang parehong pabango na binili ko para sa aming wedding anniversary. Hindi niya na ito pinalitan mula noon. Ganoon talaga si Kian. Kapag may nagustuhan, nananatiling tapat sa kanyang pinili. Mamayang gabi, magkakaroon tayo ng oras para lang sa ating dalawa. Pangako niya. Lulutuin ko ang paborito mong ulam at bubuksan natin yung bote ng alak na para sa mga selebrasyon. Lahat magiging perpekto. Nang sumara ang pinto sa likod niya, nanatili muna ako sa kama. Nakatitig sa kisam. 42 taong gulang. Sa edad na iyon, ang nanay ko ay mayroon ng 2 anak. Mayroon na siyang matatag na karera at nakabili na ng sariling kondo. At ako, ano na ba ang narating ko sa lahat ng mga taong ito? Pero kasalanan pa rin ang magreklamo. Mayroon akong asawang nagmamahal sa akin. Isang matatag na trabaho sa isang malaking insurance firm sa Makati. At isang tahanan sa isang disenteng subdivision. Kahit hindi ito malaki. Hindi kami nagkaanak. Pero matagal na naming tinanggap iyon ni Kian. Minsan, pakiramdam ko'y mas nagpalapit pa iyon sa amin. Kaming dalawa lang laban sa mundo. Ang aming maliit na hindi magigibang kuta. Bumangon ako. Naligo. At nagtimpla ng matapang na kape. Ang kaarawan na tumatapat sa araw ng trabaho ay palaging may dalang kaunting lungkot. Lahat ay abala sa kani-kanilang buhay. At ikaw ay nasa gitna lang ng iyong pang-araw-araw na gawain. Sinusubukang maramdaman na espesyal ang araw na ito. Ngunit sino ba ang nakakaalala bukod sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay? Sa opisina, sinalubong ako ng aking katrabaho na si Bea na may maliit na baukwet ng bulaklak at cake. Nagdiwang kami kasama ng kape sa pantry. Nag-usap tungkol sa mga bagong balita sa aming industriya. At nagtawanan sa huling kalokohan ng aming boss. Lahat ay pamilyar. Mainit. At nakakaginhawa. Ngunit sa buong oras, ang isip ko ay nakatuon sa gabi. Kay Kian na nagluluto ng hapunan. Sa aming dalawa na magkasamang nakaupo sa ilalim ng liwanag ng kandila. At sa pagbubukas niya ng espesyal na bote ng aming paboritong alak. Ang alak na iyon ay naging isang uri ng tradisyon para sa amin. Una naming binuksan iyon sa aming unang wedding anniversary. Random lang na pinili mula sa isang specialty store. Nagustuhan namin ito ng labis. Kaya napagdesisyonan naming bilhin ang eksaktong bote para sa bawat selebrasyon. Kaarawan ni Kian. Kaarawan ko. Aming anibersaryo. Bagong taon. Palaging parehong alak. Ang aming maliit na ritual. Isang bagay na nagbubuklod sa amin at nagpapaalala sa aming mga unang taon ng pagsasama. Noong mga panahong simple at malinaw ang lahat. Nang umuwi ako bandang 6:00 ng gabi. Nandoon na si Kian. Isang masarap na amoy ang nagmumula sa kusina. At napangiti ako. Iniisip siyang maingat na naghahanda ng espesyal na bagay. Napuno ng init ang aking puso. Ito ang aking Kian. Laging maaasahan. Laging maalalahanin. Liza. Tawag niya mula sa kusina. Nandito ka na pala. Magbihis ka na. Malapit na akong matapos. Pumunta ako sa kwarto at pinili ang isang kulay asul na bestida na laging gustong-gusto ni Kian. Nag-retouch ako ng makeup at inilugay ang aking buhok. Habang tinitingnan ang sarili sa salamin, naisip ko kung gaano kabilis lumipas ang panahon. May mga maliliit na linya na sa paligid ng aking mga mata. May mga puting buhok na rin sa aking sentido sa kabila ng regular na pagkukulay. Ang 42 ay hindi na kabataan.
Ngunit hindi rin ito katandaan. Isang kakaibang edad na nasa pagitan. Kung saan wala ka ng ilusyon tungkol sa hinaharap. Ngunit naniniwala ka pa ring may oras pa para sa kaligayahan. Paglabas ko ng kwarto. Nakahanda na ang mesa sa dining room. May mga kandila, puting mantel, at magagandang plato. Sa mesa ay may mga plato ng baked salmon. Ang paborito ko. Isang salad. Bagong lutong garlic rice. At syempre, ang bote ng alak na iyon. Na may pamilyar na tatak at hugis. Ilang beses na ba namin itong binuksan sa mga nakaraang taon? 20? 30? Diyos ko. Kian. Ang ganda nito. Sabi ko habang papalapit sa kanya. Niyakap niya ako. At sandali akong sumandal sa kanyang dibdib. Nararamdaman ang pagkawala ng lahat ng pagod sa buong araw. Lahat para sa paborito kong babae. Sabi niya. Hinalikan ang tuktok ng aking ulo. Umupo ka na. Bubuksan ko na ang alak. Umupo ako sa mesa. Hinahangaan ang lahat ng inihanda niya para sa akin. Kinuha ni Kian ang corkscrew at sa isang sanay na galaw. Binuksan ang bote. Ang katangi-tanging tunog ng pagpili. Isang pamilyar na tunog na narinig ko na ng maraming beses. Isinalin niya ang alak sa mga baso. Inilagay ang sa akin sa harap ko at ang sa kanya sa kabilang dulo ng mesa. Para sa iyo. Liza. Sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. Sa aking pag-ibig. Sa aking ganda. Sa aking asawa. Salamat sa pananatili sa tabi ko sa lahat ng mga taong ito. Salamat sa pagbibigay ng kahulugan sa buhay ko. Umiti ako. Nararamdamang namumuo ang mga luha sa aking mga mata. Hindi luha ng kalungkutan, kundi ng purong kaligayahan. Dahil sa simpleng ligaya ng pagkakaroon ng isang lalaking nagmamahal sa akin. Nagtagay kami at dinala ko ang baso sa aking mga labi. Ngunit bago ako uminom, naamoy ko ang aroma at natigilan ako. Mayroong mali. Ang alak ay palaging may parehong amoy, bahagyang nota ng cherry, oak, at pampalasa. Kabisado ko ang amoy na iyon. Makikilala ko ito sa daan-daang iba pa. Ngunit ngayon, may iba pa. Isang bagay na kakaiba. Halos hindi mahahalata. Ngunit tiyak na nandoon. Isang mapait. Chemical. Halos parang gamot na amoy. Nakatago sa ilalim ng pamilyar na mga nota ng alak. Tumingin ako kay Kian. Nakainom na siya ng kaunti mula sa kanyang baso at nakangiting nakatingin sa akin. Naghihintay na tikman ko ang sa akin. May problema ba? Tanong niya. Napansin ang aking pagkalito. Dinala kong muli ang baso sa aking ilong at inamoy. Tiyak na may mali. Baka sira na ang alak. Ngunit palagi namin itong iniimbak ng maayos. Baka binago ng mga producer ang formula? Pero bakit ganito kakaiba ang amoy? Halos nakakaalarma. Liza. Ulit ni Kian. May bahid ng pag-aalala sa kanyang boses. Okay ka lang ba? Tiningnan ko ang baso niya. Tapos ang sa akin. Parehong boat. Parehong alak. Ngunit bakit parang iba ang amoy mula sa aking baso? Baka nag-imagine lang ako. Baka pagod lang ako at pinaglalaruan ako ng aking pang-amoy. Okay lang ako. Sabi ko. Pero hindi ako uminom. Kakaiba lang ang amoy ng alak. Hindi mo ba naamoy? Kumunot ang noo ni Kian at inamoy ang kanyang baso.
Hindi. Parang okay naman sa akin. Ang dati nating alak. Baka barado lang ang ilong mo. Umiling ako. Hindi barado ang ilong ko. At malinaw kong naamoy ang kakaibang amoy na iyon. Ngunit ito ay napakaliit. Napakasubtle. Na nagsimula na akong magduda sa sarili kong mga pandama. At bigla, isang ligaw at absurdong ideya ang pumasok sa isip ko. Paano kung mayroong isang bagay sa aking baso? Paano kung may naglagay ng isang bagay dito? Pero kalokohan iyon. Sino naman ang gagawa niyon? Si Kian. Ang asawa ko nakasama ko sa loob ng 18 taon. Tiningnan ko siya. Kumakain ng isda. Nakangiti sa akin. Lahat ay normal. Walang bakas ng kaba. Isang normal na gabi. Isang normal na selebrasyon. Bigla. Naramdaman kong para akong tanga sa pagkakaroon ng ganoong mga hinala. Ano ba ang nangyayari sa akin? Bakit ako naging ganito kaparanoid? Ngunit hindi nawawala ang amoy. Nandoon ito sa aking baso. Banayad. Halos hindi mahahalata. Ngunit tiyak na naroroon. Kian. Sabi ko ng dahan-dahan. Saan mo binili itong alak? Tumingin siya mula sa kanyang plato. Tila medyo nagulat sa tanong ko. Sa dati nating suking specialty store. Saan pa ba? Kakaiba lang kasi talaga ang amoy sa akin. Inamoy muli ni Kian ang kanyang alak at nagkibit balikat. Normal naman sa akin. Baka ibang batch o vintage. Hindi rin. Pareho ang taon sa label. Kakaiba nga. Uminom siya ulit. At pinanood ko ang paggalaw ng kanyang lalamunan habang lumulunok. Kung may mali sa alak, mapapansin niya. Sasabihin niya sa akin. Di ba? O baka ang problema ay nasa aking baso lamang. Ang ideyang iyon ay tumama sa akin nang may ganoong lakas na halos mabitawan ko ang aking baso. Ang aking baso lang. Hindi ang alak sa bote. Hindi parehong baso. Kundi partikular ang sa akin. Naisip ko. Si Kian ang nagsilbi ng alak dito sa dining room. Nakita ko siya. Ngunit ang mga baso ay nasa kusina bago iyon. Pwede niyang. Hindi. Impossible. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang kaisipang iyon. At habang lalo ko itong iniisip, lalo akong nababalisa. Paano kung talagang may naglagay ng isang bagay sa aking baso? Ngunit bakit at sino? Ang tanging taong nasa bahay bago ako ay si Kian. Tiningnan ko ang aking asawa. Kumakain siya. Mukhang kalmado at relax. Talaga. Nawawala na ako sa aking sarili. Siguro dapat ko na lang inumin ang alak at itigil ang pag-imbento ng mga kalokohan. Ngunit ang takot na umusbong sa loob ko ay hindi ako pinayagan. Sumisigaw ang aking survival instinct, huwag mong inumin. May mali. Kian. Sabi ko. Sinusubukang panatilihing magaan at kaswal ang aking boses. Sa tingin ko, aksidente kong nakuha ang baso mo. Magpalit tayo. Isang kasinungalingan. Kitang-kita ko kung aling baso ang inilagay niya sa harap ko. Ngunit kailangan kong suriin. Kailangan kong tiyakin na paranoid lang ako. Na lahat ito ay bunga lang ng aking nag-aalab na imahinasyon. Tumingin si Kian. Tila medyo nagulat. Sigurado ka? Sa tingin ko. Tama naman ang hawak natin. Hindi. Hindi. Sigurado ako.
Nagkapalit tayo. Jeet ko. Inalok ko sa kanya ang aking baso at kinuha ang sa kanya. Halika na. Magpalit na tayo. Sa isang saglit, may lumitaw sa kanyang mukha. Isang bagay na hindi ko agad matukoy. Pagkagulat, pag-aalala, pagkainis, o baka nag-imagine lang ako ulit. CJ, sabi niya. Nagkibit balikat at kinuha ang aking baso. Itinaas ko ang kanyang baso sa aking ilong. Inamoy ko. Purong alak. Alak lang. Walang kakaibang amoy. Walang kakaibang nota ng kemikal. Ang aming minamahal na alak lang. Bumilis ang tibok ng aking puso. Kaya hindi ako nababaliw. Kaya talagang mayroong isang bagay sa aking baso. Ngunit ano? At higit sa lahat. Bakit? Pinanood ko habang dinadala ni Kian ang aking baso. Ang baso na ngayon ay sa kanyang mga labi. Uminom ng kaunti at lumunok. Hindi nagbago ang kanyang mukha. Hindi siya nag-atubili. Mukhang wala siyang napansing kakaiba. O sadyang napakagaling niyang magtago ng kanyang emosyon. Kita mo. Normal lang lahat. Sabi niya. Ibinaba ang baso. Ang dati nating alak. Pagod ka ba? Liza. Masyado bang maraming alalahanin sa trabaho? Siguro tama siya. Siguro pagod na ako at lumipad na ang aking imahinasyon. Siguro walang kakaibang amoy at inimbento ko lang ang lahat. Ngunit bakit hindi ko maalis ang pakiramdam ng alarma? Dahil bawat selula sa aking katawan ay sumisigaw na mayroong isang bagay na lubhang mali. Nagpatuloy kami sa hapunan. Kinain ko ang isda. Na talagang masarap. Ininom ko ang alak mula sa baso ni Kian. Na normal ang lasa. Nag-usap kami tungkol sa trabaho. Mga plano sa weekend. Lahat ay normal. Lahat ay tulad ng dati. Ngunit hindi ako makapag-relax. Pinagmamasdan ko si Kian sa sulok ng aking mata. Bawat maliit na detalye. Paano niya hawakan ang baso? Gaano kadalas siyang uminom? Paano niya ako tingnan? Mga 10 minuto na ang lumipas mula nang magpalit kami ng baso. Nagkukwento si Kian tungkol sa isang bagong empleyado na laging huli. Tumango ako. Nagkukunwaring nakikinig. Ngunit ang lahat ng aking iniisip ay nasa ibang lugar. At bigla siyang huminto sa kalagitnaan ng pangungusap. Tumigil lang siya. Na para bang nakalimutan niya ang kanyang sinasabi. Tumingin ako at nakita kong namumutla na ang kanyang mukha. At may mga butil ng pawis na nabubuo sa kanyang noo. Kian. Tanong ko. At lumubog ang aking puso. Ayos ka lang ba? Pinunasan niya ang kanyang mukha. Na para bang sinusubukang alisin ang isang bagay na hindi nakikita. Hindi ko alam. Sabi niya ng dahan-dahan. Kakaiba ang pakiramdam ko. Nahihilo ako. Tumalon ako mula sa aking upuan at nagmadali papunta sa kanya. Ang kanyang balat ay basa at malamig. Ang kanyang mga mata ay medyo wala sa focus. Baka pagod lang yan. Mungkahi ko. Kahit na lumalaki na ang gulat sa loob ko. Hindi ito pagod lang. Ito ay ibang bagay. Liza. Sabi niya. May takot sa kanyang boses. Talagang masama ang pakiramdam ko. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit nang hina ang kanyang mga binti at bumagsak siya pabalik sa upuan. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman kong bumibilis at nagiging irregular ang kanyang pulso. Kian. Anong problema?
Ano nang nararamdaman mo? Pagduduwal. Nagawa niyang sabihin. At matinding pagkahilo. At kakaibang pressure sa dibdib ko. Para bang may pumipiga dito. Diyos ko. Ito ay kung ano man ang nasa aking baso. Ang dapat na makaapekto sa akin. Ngunit sa halip ay nakaapekto sa kanya nang magpalit kami. Tatawag ako ng ambulansya. Sabi ko. Kinuha ang aking telepono na may nanginginig na mga kamay. Huwag. Sinubukan ni Kian na tumutol. Baka may nakain lang ako. Kian. Namumutla ka at lumalala ang kalagayan mo. Tatawag ako ngayon din. Tinawagan ko ang 911. Sa isang boses na mukhang kalmado. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Biglang nagkasakit ang asawa ko. Pagkahilo. Pagduduwal. Paninikip ng dibdib. Posibleng pagkalason. Ang salitang pagkalason ay nanatili sa hangin sa pagitan namin. Nang ibaba ko ang tawag. Nakatitig sa akin si Kian na may malalaking mata. Pagkalason. Ulit niya. Pero saan? Pareho naman tayong kumain. Pareho kaming kumain. Ngunit uminom kami mula sa magkaibang baso. Ang mga basong ipinagpalit namin. At pagkatapos niyang uminom mula sa aking baso. Doon siya nagkasakit. Kian. Sabi ko. Lumuhod sa tabi niya at hinawakan ang kanyang malamig at basang kamay. May inilagay ka ba sa alak ko? Tiningnan niya ako na para bang nagsasalita ako ng ibang wika. Ano? Ano nang pinagsasabi mo? Sa alak mo? Sa baso mo? May inilagay ka ba? Liza. Ano nang sinasabi mo? Sinubukan niyang umayos ng upo. Ngunit umungol at hinawakan ang kanyang ulo. Bakit ko naman lalagyan ng kung ano ang alak mo? Hindi ko alam. Sabi ko. Iyon mismo ang sinusubukan kong alamin. Takot ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hindi ang pisikal na takot sa sakit. Kundi ibang takot ang takot ng realisasyon. Sa tingin mo. Sa tingin mo sinubukan kitang lasunin? Bulong niya. Liza. Paano mo? Mahal kita. Hinding-hindi ko. Hindi niya natapos ang pangusap dahil bigla siyang sumuka sa sahig. Umatras ako ngunit agad na bumalik sa kanyang tabi. Inaalalayan siya habang nanginginig ang kanyang katawan. Nang matapos ang panginginig, sumandal siya. Pagod na pagod. Sa likod ng upuan. Pasensya na. Sabi niya. Huwag kang mag-alala. Malapit na ang ambulansya. Magiging maayos ang lahat. Ngunit magiging maayos nga ba ang lahat? Tiningnan ko ang aking asawa. Ang lalaking halos 2 dekada kong kasama. At bigla kong napagtanto na hindi ko siya kilala. Hindi talaga. Dahil kung talagang sinubukan niya akong lasunin. Kung talagang may inilagay siya sa aking alak. Kung gayon. Sino siya? Isang halimaw. Isang mamamatay tao. Dumating ang ambulansya sa loob ng 15 minuto na parang isang kawalang hanggan. Dinala nila si Kian sa ospital. Kinuha ko ang aking bag, telepono, at mga susi. Sa pintuan, lumingon ako at tiningnan ang nakahandang mesa. Ang 2 baso ng alak. Ang mga labi ng aming selebrasyon na naging isang bangungot. At doon ko naisip. Ang mga baso. Kailangan kong itago ang mga baso. Kung talagang mayroong isang bagay sa isa sa mga ito.
Patutunayan nito na hindi ako nababaliw. Ipaliwanag nito kung ano ang nangyari. Sandali. Sabi ko sa mga paramedic. Bumalik ako sa mesa. Kinuha ang parehong baso. At maingat na inilagay sa lababo ng kusina. Pagkatapos ay nakahanap ako ng 2 malalaking ziplock bag. Isinalin ko ang natirang alak mula sa bawat baso sa magkahiwalay na bag at nilagyan ng label na akin at Kian. Isinara ko ang mga ito at inilagay sa ref. Baka paranoid lang ako. Baka walang kwenta lahat ito. Ngunit may nagsasabi sa loob ko na mahalaga ito. Sa ospital, lahat ay naging isang walang katapusang bangungot. Dinala nila si Kian sa isang panloob na bahagi ng ospital. At naiwan ako sa pasilyo. Nakaupo sa isang matigas na upuang plastik. Hawak ang aking telepono. Kaarawan ko. Isang araw na dapat ay espesyal at masaya. Sa halip, narito ako sa isang ospital. Hindi alam kung mabubuhay ang aking asawa. At hindi alam kung sinubukan niya akong patayin. Totoo. Sa nakalipas na 6 na buwan, iba na si Kian. Mas malayo. Mas malalim ang iniisip. Madalas siyang umuuwi ng late. Sinasabing may malaki silang bagong proyekto. Naniwala ako sa kanya. O ako lang ba ang naniniwalang nagtitiwala kami sa isa't isa? Naalala ko ang kanyang telepono. Kamakailan. Naging mas protektado siya rito. Laging dala-dala. Kahit sa banyo. Naglagay siya ng bagong password na hindi niya sinabi sa akin. Dati. Alam namin ang mga password ng isa't isa. Isang oras ang lumipas. Isang doktor ang lumabas. Pamilya ni Ken Velasco. Tumayo ako. Asawa niya po ako. Kamusta na po siya? Stable na ang asawa mo. Nag-stomach pump kami. Kinabitan ng gi. At kumuha ng mga sample ng dugo at ihi. Ipinapakita ng paunang resulta ang pagkakaroon ng barbiturates sa kanyang sistema. Sa malaking konsentrasyon. Barbiturates. Ulit ko. Nararamdamang nawawala ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Ano po iyon? Mga pampatulog. Sa mataas na dosis. Maaari itong maging nakamamatay. Maswerte ang asawa mo at mabilis tayong nakakilos. Barbiturates. Pampatulog. Sa katawan ni Kian. Ang laman ng aking baso na dapat sana ay sa akin. Umiinom ba ng anumang uri ng gamot na pampatulog ang asawa ninyo? Tanong ng doktor. Umiling ako. Hindi po. Wala siyang problema sa pagtulog. Kung gayon, paano ito napunta sa kanyang katawan? Sa tingin ko, may naglagay nito sa kanyang alak. Sabi ko, nanginginig ang mga labi. O sa halip, sa aking alak. Ngunit nagpalit kami ng baso. Kumunot ang noo ng doktor. Hinihinala ninyo ang sinadyang pagkalason. Hindi ko po alam kung ano ang iisipin. Kung ganoon, kailangan naming makipag-ugnayan sa pulisya. Ito ay isang usaping kriminal. Pulis. Investigasyon. Mga interogasyon. Lahat ay parang hindi totoo. Dinala ako ng doktor sa isang intensive care unit kung saan nakahiga si Kian. Nakakabit siya sa maraming V. May oxygen mask. Nilapitan ko ang kama at hinawakan ang kanyang kamay. Ang mga luhang pinigilan ko sa buong panahong ito ay sa wakas ay bumuhos. Pasensya na. Bulong ko. Pasensya na at iyon ang inisip ko tungkol sa iyo.
Ngunit habang sinasabi ko ito, hindi ako sigurado kung mali ako. Dahil ang mga tanong ay nananatiling hindi nasasagot. Sino ang naglagay ng barbiturate sa aking alak? Kailan? At bakit? Unti-unting nagmulat ang mga mata ni Kian at tiningnan ako. Liza. Ungol niya. Anong nangyari? Nalason ka. Kian. May nakitang mga pampatulog sa katawan mo. Pero, paano? Hindi ako umiinom ng pampatulog. Alam ko. May naglagay sa alak. Sa alak ko. Pero nagpalit tayo ng baso. Tandaan mo. Ang realisasyon ay dahan-dahang pumasok sa kanyang nalilitong isip. Nakita kong lumaki ang kanyang mga mata. Nakita ko ang sindak na lumitaw sa mga ito. May sumubok na lasunin ka. Bulong niya. Sino? Bakit? Hindi ko alam. Kian. Wala akong ideya. Ngunit habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, naisip ko kung sino ang may access sa mga baso. Sino ang maaaring maglagay ng isang bagay sa mga ito? At ang tanging sagot na pumasok sa isip ko ay ang ayaw kong tanggapin. Si Kian. Tanging siya ang nasa bahay bago ako. Tanging siya ang naghanda ng hapunan. Nag-ayos ng mesa. Nagsilbi ng alak. Pero nangangahulugan iyon na sinubukan niya akong lasunin at aksidenteng nainom ang lason. Lohikal sana kung hindi dahil sa isang detalye. Bakit niya ito gagawin? Kinabukasan. Nasa presinto na ako ng pulisya. Si Detective Santos ay isang lalaki na nasa edad 50. Sabihin mo sa akin ang lahat. Mula sa simula. Hiling niya. At ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang kaarawan. Ang hapunan. Ang alak. Ang kakaibang amoy. Kung paano kami nagpalit ng baso. Kung paano biglang nagkasakit si Kian. Ang barbiturates na natagpuan sa kanyang dugo. Ang nasirang label sa bote. Ang insurance na kinuha namin 6 na buwan na ang nakalipas. May dahilan ka ba para maniwala na gusto kang lasunin ng iyong asawa? Tanong niya sa huli. Hindi ko po alam. Sinasabi ng lohika ko na. Pero sinasabi ng puso ko na imposible. Ang pera ay karaniwang dahilan. Sabi ng detective. Nabanggit mo ang malaking insurance. Magkano eksakto? 25 milyong piso bawat isa. Ibig sabihin, kung mamatay ako, makakatanggap si Kian ng 25 milyon. At ganoon din sa kabaligtaran. Isang malaking halaga. Sapat na para mag-udyok sa ilang tao na gumawa ng krimen. Naisip ko ang ex-girlfriend ni Kian. Si Veronica Cruz. Mahirap ang kanilang paghihiwalay. Pero matagal na iyon. 18 taon na ang nakalipas. Ang sama ng loob at selos ay walang expiration date. Sabi ni Detective Santos. Iimbestigahan namin yan. Sino pa? Wala akong maisip na iba. Ikinuwento ko kung paano naging malayo si Kian. Ang mga madalas na pag-uwi ng late. Ang bagong password sa telepono. Mga klasikong sintomas ng isang taong may itinatago. Sabi ng detective. Marahil isang relasyon. Marahil mga problema sa pera. O pareho. Sa tingin mo ba may ibang babae siya? Ang ideya ay masakit. Ngunit kung totoo, ipapaliwanag nito ang maraming bagay. Isa yan sa mga teorya. Gusto ng lalaki na magsimula ng bagong buhay kasama ang ibang babae.
Ngunit hindi maginhawa sa pananalapi ang diborsyo. Isang payout na 25 milyon mula sa insurance ang lulutas sa problema. Klasikong modus. Pag-uwi ko, pinag-aralan kong muli ang bote ng alak. Ang nasirang label. Tumawag ako sa liquor store. Kinumpirma nila na perpekto ang kondisyon ng bote nang bilhin ito ni Kian. Kung gayon, binuksan ito pagkatapos ng pagbili. Pero saan at kailan? Si Kian ay umuwi bago ako. Nang dumating ako, nagluluto na siya. Ilang oras ang mayroon siya? 2, 3 oras. Sapat na panahon para buksan ang bote. Magdagdag ng isang bagay. At muling isara ito. Ngunit bakit? Kung gusto niya akong lasunin, bakit pa itong buong palabas na may selebrasyon? Maliban kung ang buong bagay ay isang pagganap. Maliban kung ang romantikong hapunan na iyon. Ang mapagmahal na asawang iyon. Ang 18 taon ng pagsasama na iyon. Ay walang iba kundi isang maingat na binalak na dula. Kinilabutan ako. Hindi. Hindi ito maaaring totoo. Mahal ko si Kian. Mahal niya ako. Pero kilala ko ba talaga siya? O kilala ko lang ang bersyon ni Kian na gusto niyang makita ko? Kinabukasan, bumisita ako kay Kian sa ospital. Mukha siyang mas maayos na. Liza, masaya siyang makita ako. Mabutit dumating ka. Umupo ako sa tabi niya. Sinusubukang makita ang anumang senyales ng panlilinlang. Ngunit ang nakita ko lang ay ang pamilyar na mukha ng aking asawa. Ang lalaking mahal ko. Liza. Sabi niya sa wakas. May kailangan akong sabihin sa'yo. Bumilis ang tibok ng puso ko. Ito na. Ang pag-amin. Sa nakalipas na 6 na buwan, nagsinungaling ako sa'yo tungkol sa maraming bagay. Nawalan ako ng trabaho 4 na buwan na ang nakalipas. Natigilan ako. Nawalan siya ng trabaho at hindi niya sinabi sa akin. Bakit hindi mo sinabi? Dahil nahihiya ako. Dahil natatakot akong madismaya ka sa akin. At ang pera? Tanong ko. Saan tayo kumukuha ng panggastos? Nag-atubili si Kian. Nangutang ako. Malaking utang. Ginamit ko ang kondo bilang collateral. 2 milyong piso. Nangutang siya ng 2 milyong piso. At nakasanla ang aming bahay na maaari naming mawala ngayon. At paano mo balak bayaran yun? Kian, kung wala kang trabaho, ang akala ko, ang pag-asa ko, makakahanap ako ng trabaho. At nang mapagtanto mong hindi ka makakahanap. Ano? Anong naisip mo? Mas madaling patayin ang asawa mo para sa insurance? Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig bago ko pa mapigilan. Tiningnan ako ni Kian na may ganoong sindak sa kanyang mga mata, halos naniwala ako sa kanyang kawalang kasalanan. Sa tingin mo ako iyon? Sa tingin mo sinubukan kitang patayin? At hindi ba? Nasa iyo ang access sa alak. May motibo ka ang utang. Ang insurance. Nagsisinungaling ka sa akin sa loob ng maraming buwan. Bakit kita paniniwalaan ngayon? Dahil mahal kita. Sigaw niya. Nagsinungaling ako. Duwag ako na hindi kayang aminin sa asawa niya na nawalan siya ng trabaho. Ngunit ang patayin ka. Kabaliwan yan. Mamamatay muna ako bago kita saktan. Gusto kong maniwala sa kanya.
Pero napakaraming pagdududa ang nag-ugat na sa aking kaluluwa. Iniimbestigahan ka ng pulis. KN. Ang iyong pananalapi. Ang iyong telepono. Ang iyong computer. Kung may itinatago ka, malalaman nila. Hayaan mo silang mag-imbestiga. Wala akong itinatago. Sa bahay, tiningnan ko ang mga credit card statement ni Ken. Mayroon siyang regular na pagbabayad sa iisang coffee shop. Halos araw-araw sa nakalipas na 4 na buwan. Ang coffee shop na iyon ay nasa kabilang panig ng lungsod. Sino ang kanyang tinitingnan doon? Pumunta ako sa coffee shop na iyon. Ang barista, isang palakaibigang babae, ay nakilala si Kian mula sa isang larawan. Si Kian. Regular customer yan. Halos araw-araw siyang pumupunta rito. Lagi ba siyang mag-isa? Tanong ko. Nag-atubili ang barista. Halos palaging may kasamang babae. Palagi silang nakaupo sa mesang iyon sa tabi ng bintana. Akala ko nga mag-asawa sila. Isang babae. May regular na kinikita si Kian na babae rito. Pinakita sa akin ng barista ang kuha mula sa security camera. At doon sila, si Kian at isang babae. Magkalapit ang mga ulo. Nagtatawanan. Iyon ang sagot. Kaya nagsinungaling si Kian. Mayroon siyang kalaguyo. Nakuha ko ang isang screenshot ng babae. Pag-uwi ko, hinanap ko siya sa mga larawan ni Kian sa social media. At natagpuan ko siya sa isang company dinner. Sa background, nandoon ang babaeng iyon. Serafina Reyes. Sinuri ko ang listahan ng mga kaibigan ni Kian at nandoon siya. 39 taong gulang. Arkitekto. Ang karibal ko. Nagpadala ako sa kanya ng pribadong mensahe. Hello. Serafina. Ako si Liza Velasco. Asawa ni Kian. Kailangan kitang makausap. Mabilis siyang sumagot. Hello. Liza. Alam ko kung sino ka. Ikinuwento ka sa akin ni Kian. Sa tingin ko, kailangan nga nating mag-usap. Nagkita kami sa isang parke. 6 na buwan na kaming magkarelasyon. Sabi ni Serafina. Walang kagatol-gatol. Nangako si Kian na hihiwalayan kanya para makapagsimula kami ng bagong buhay. At ang insurance? 25 milyon? Sinabi ba niya sa iyo iyon? Kumunot ang noo niya. Anong insurance? Noong kaarawan ko. May lason sa baso ko. Barbiturates. Kung nainom ko iyon, malamang patay na ako. Pero nagpalit kami ng baso. At siya ang uminom ng lason. Namutla ang mukha ni Serafina. Imposible yan. Hindi kayang pumatay ni Kian. Sigurado ka ba? Ganoon mo ba siya kakilala? Mahal ka niya. Alam mo ba iyon? Sabi ni Serafina. Sa kabila ng lahat. Sinabi niya sa akin na nakakaramdam siya ng kasalanan. Pero hindi niya mapigilang mahalin ka pa rin. Umalis ako. Gulong-gulo ang isip. Minamahal kami pareho ni Kian? Paano posible iyon? Sa bahay. Nakita ko ang isang kakaibang email. Na dumating 2 araw bago ang kaarawan ko. Mula sa isang hindi kilalang address. Kung gusto mong malaman ang katotohanan, pumunta ka sa parke bukas ng 3:00. Tinawagan ko si Detective Santos at ipinaalam sa kanya. Kung pupunta ka, maglalagay ako ng surveillance.
Sabi niya. Kinabukasan. Sa parke. Isang babae ang lumapit sa akin. Ang pangalan ko ay Katrina. Nagtrabaho ako kasama ng asawa mo at ni Serafina Reyes. Ang relasyon nila ay hindi tulad ng inaakala mo. Ano nang ibig mong sabihin? Pinlano lahat ni Serafina. Nalaman niya ang tungkol sa inyong life insurance. Inakit niya si Kian. At sinimulang itanim sa isip niya na ang tanging paraan para magkasama sila ay ang alisin ka. Ibig mong sabihin, minanipula ni Serafina si Kian? Hindi eksakto. Hindi si Kian ang sumubok na patayin ka. Si Serafina. Huminto ang mundo ko. Ano? Noong araw ng kaarawan mo. Pumunta si Serafina sa kondo ninyo. Alam niyang nandoon si Kian. Naghahanda ng hapunan. Alam niya ang tungkol sa inyong tradisyonal na alak. Sa isang pagkakataon na naiwan siyang mag-isa. Pumunta siya sa dining room kung saan nakasalin na ang alak. At inilagay ang barbiturate sa iyong baso. Paano mo nalaman yan? Sinabi sa akin ni Serafina. Magkaibigan kami. Ikinumpisal niya sa akin ang gagawin niya. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero hindi siya nakinig. Nabulag siya sa ideya na makasama si Kian at makuha ang pera. At wala kang ginawa. Hindi ko akalain na gagawin niya talaga. Pero nang malaman ko ang nangyari, natakot ako. Ngunit isinulat ko sa iyo ang email. Hindi ko kayang mabuhay na may ganitong kaalaman. Ang asawa mo ay hindi sinubukang patayin ka. Liza. Nagsinungaling siya. Nanloko siya. Ngunit ang salarin ay si Serafina. Kinausap ko si Kian. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Gulat. Pagkabigla. At galit ang dumaan sa kanyang mukha. Diyos ko! Ang tanga ko. Sabi niya. Tinakpan ang mukha. Ang bulag at uto-uto kong tanga. Hindi mo kasalanan. Minanipula ka. Sabi ko. Kahit na may bahagi sa akin na galit pa rin. Ngunit kasalanan mo ang panloloko mo sa akin. Alam ko. Sabi niya. At maiintindihan ko kung gusto mo ng diborsyo. Diborsyo. Ang salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Kian. Pag-amin ko. Kailangan ko ng oras. Kinabukasan. Tumawag si Detective Santos. May balita kami. Ininteroga namin si Serafina Dubois. Noong una, itinanggi niya ang lahat. Ngunit nang sabihin naming mayroon kaming testigo, nagsimula siyang mag-alinlangan. At nakahanap kami ng ebidensya. Bumili si Serafina ng phenobarbital online mula sa isang illegal na supplier. Natagpuan namin ang mga email na akala niya ay nabura na niya. Uminamin na siya sa lahat. Hustisya. Ngunit bakit walang kasiyahan sa loob ko? Bakit tanging kawalan? Nang gabing iyon, may iniwang sulat si Kian. Liza. Mahal kong Liza. Alam kong hindi ko deserve ang iyong kapatawaran. Ngunit gusto kong malaman mo na mahal kita. Palagi kitang minahal. Si Serafina ay isang pagkakamali. Isang kahinaan. Isang pagtaka sa kahihiyan matapos mawala ng trabaho. Maghihintay ako hanggat kailangan. At kung sakaling magpasya kang bigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo. Naghiwalay kami ni Kian. Nag-usap kami paminsan-minsan.
Maingat. Tulad ng dalawang estranghero na nagkakakilala. Nagpunta siya sa therapy. Nakita ko ang mga pagbabago. Ngunit isang hapon, nagbago muli ang lahat. Pag-uwi ko mula sa trabaho, nakita kong bahagyang bukas ang pinto. Sa loob, nakaupo si Ken sa sofa. Sa tapat niya, isang babae. Liza. Sabi ni Ken. Tumayo nang makita ako. Maipapaliwanag ko ang lahat. Ang pangalan ko ay Lee. Sabi ng babae. At may kailangan kang malaman tungkol sa iyong asawa. Isang bagay na itinago niya sa iyo sa lahat ng mga taong ito. May anak na babae si Ken. 14 na taong gulang siya. At ako ang kanyang ina. Umiikot ang mundo sa paligid ko. Isang anak na babae. 14 na taong gulang. Ibig sabihin, ipinanganak siya 4 na taon pagkatapos ng aming kasal. Noong sinusubukan naming magkaanak. Noong sinisisi ko ang aking sarili sa hindi pagbubuntis. At may anak na pala siya sa ibang babae. Totoo ba to? Ang boses ko ay parang hindi sa akin. Tumango si Ken. Puno ng kahihiyan ang mga mata. Nakilala ko si Ken 15 taon na ang nakalipas. Paliwanag ni Lee. Pero hindi lang yan ang dahilan kung bakit ako narito. Ang anak namin, si Danny, ay nangangailangan ng operasyon. Agarang operasyon sa puso. Kung wala ito, hindi siya mabubuhay ng higit sa 1 taon. Ang operasyon ay nagkakahalaga ng 2,2 milyong piso. Wala akong ganoong pera. Hindi rin ito kayang bayaran ni Ken. Ang insurance. Sabi ni Lee. Sinabi sa akin ni Ken na mayroon kayong life insurance. Gusto nilang tulungan ko sila. Para sa operasyon ng anak ng aking asawa sa ibang babae. Gusto kong makilala siya. Bigla kong nasabi. Si Danny. Bago ako magdesisyon. Kinabukasan. Sa ospital. Nakilala ko si Danny. Isang eksaktong kopya ni Ken. Hello po. Sabi niya. Kayo po siguro si Tita Liza. Ang kapanahunan. Ang pag-unawa sa isang 14 na taong gulang na babae. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Siyempre po. Natatakot ako. Pero kung mamamatay man ako, alam kong ginawa ni nanay ang lahat. Tiningnan ko ang marupok na dalagita sa kama ng ospital. At may nabasag sa loob ko. Ang lahat ng galit at sama ng loob ay naglaho. Sa harap ko ay isang batang gustong mabuhay. Danny. Sabi ko. Hinawakan ang kanyang kamay. Magkakaroon ka ng operasyon. Ako ang bahala. Talaga po? Pero bakit? Dahil hindi mo kasalanan ang pagkakamali ng mga matatanda. Dahil lahat ng bata ay karapat-dapat mabuhay. Kumuha ako ng loan. Ang operasyon ay naganap 2 linggo pagkatapos noon. Naging matagumpay ito. Mabubuhay si Danny. At naintindihan ko. Ang pagpapatawad ay hindi kahinaan. Ito ay lakas. Nag-divorce kami ni Ken 6 na buwan pagkatapos. Nang maayos. Nagsimula ako ng bagong buhay. Nag-aral ng pagpipinta. Naglakbay. 1 taon pagkatapos. Nakilala ko si Marco. Isang guro. Mabait. At higit sa lahat. Tapat. Sina Ken at Lee ay ikinasal. Hindi dahil sa pag-ibig.
kundi dahil sa responsibilidad na bigyan si Danny ng isang tunay na pamilya. At si Serafina ay nahatulan ng 12 taon sa bilangguan. Ngayon, habang nakaupo sa tabi ng bintana ng aking maliit na apartment, iniisip ko ang lahat. Minsan, sinisira tayo ng buhay para gawin tayong mas matatag. Pumili ako ang magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa aking sarili. At nang sa kasalidani, isang maganda at malusog na dalaga, lumapit siya sa akin. Niyakap ako at bumulong. Salamat po sa buhay ko. Naintindihan ko na lahat ay sulit. Dahil sa huli, ang kahulugan ng buhay ay hindi ang pag-iwas sa sakit, kundi ang pagdaan dito at paglabas sa kabilang panig na mas mabuting tao. Kung ikaw si Liza, mapapatawad mo ba si Kian? I-comment ang iyong saloobin sa ibaba at ibahagi ang kwentong ito sa isang taong kailangang makarinig ng mensahe ng katatagan.